Inilibing na kinabukasan ang aking pinsan. Kaya naman nagpasya kong makipaglamay ng gabing yun. At dahil huling gabi na yon ng lamay, kaya dumagsa ang maraming tao sa burol ni Mariel. Maganda si Mariel, 18 anyos, at siya ang pangatlong biktima ng isang serial killer na pinaniniwalaang isang aswang. Oo, isang aswang ang salarin dahil pagkatapos halayin ng biktima ay kakainin ang kanyang lamang loob. Kaya naman, takot na takot ang aking mga kabarangay, lalo na ang mga kababaihan dahil siguradong isa sa kanila ang sunod na magiging biktima. Nalibang ako sa paglalaro ng tong its dahil mahigit 2,000 piso na ang aking panalo. Hindi naman ako pwedeng umayaw kagad dahil baka pag-initan ako ng aking mga kalaro. Kaya naman, 1:30 na ng madaling araw ay naroon pa rin ako at nagsusugal. Tumunog ang aking cellphone. May natanggap akong mensahe mula sa aking kapatid na babae. Kasama ko sana siya sa lamay, pero nagpasya siyang magpaiwan dahil masama ang kanyang pakiramdam. Binasa ko ang mensahe. Sabi ron, umuwi na ako dahil natatakot daw siya dahil parang meron daw umaaligid sa bahay. Hindi na ako nag-reply at tinawagan ko na lang siya at sinabi kong pauwi na ako. Kumuha ako ng 500 piso sa mga pera kong nakalatag sa mesa at ibinigay ko sa isa kong pinsan ang aking hawak ng mga bara upang siya na lang ang magpatuloy ng aking laro. Medyo malayo rin ang bahay namin at wala na akong masasakyan tricycle. Aabutin din ako ng kalahating oras sa paglalakad. Pero binilisan ko ang aking paglalakad para makarating kagad ako sa amin. Makalipas ang 10 minuto ay tinawagan ko uli ang kapatid kong si Gemma. Pero unattended na ang kanyang cellphone. Kaya naman, kinabahan ako at halos tumakbo na ako sa aking pag-uwi. 10 minuto pa uli ang lumipas ay natanaw ko na ang aming bahay. Siguro mga 100 metro na lamang ang layo. At dahil nakabukas ang ilaw sa harapan ng bahay namin, ay nakita kong nakabukas ang pinto. Kaya naman, lalo akong kinabahan at mas binilisan ko pa ang aking pagtakbo. At bago ako pumasok, ay napansin kong sira ang doorknob ng pinto na indikasyong pinasok yun o puwersahan na binuksan. Kaya lalo akong kinabahan. Binuksan ko ang ilaw sa salas at dali-dali ako nagpunta sa silid ni Gemma. Nakaawang ang pinto at dahan-dahan ko yung itinulak at gano'n na lamang ang aking pagkabigla dahil kalunos-lunos ang aking nasaksihan. Nakahiga ang dugo ang katawan ng aking kapatid na walang saplot sa katawan. Wakwak ang kanyang leeg at tiyan at duguan din ang pribadong parte ng kanyang katawan. Dali-dali akong nagpunta sa lababo dahil hindi ko mapigilan ang masuka. At pagkatapos kong magsuka ay napaupo na lang ako sa sahig at sumandal sa dingding. Nanghihina at nanginginig ang aking buong katawan at sari-saring emosyon ang aking nararamdaman. Saglit akong nagpahinga at pagkatapos ay muli kong sinilip ang katawan ng aking kapatid, pero hindi talaga ako makatagal sa aking nakikita. Lumabas ako ng bahay at nanlulumo. Gusto kong umiyak, gusto kong sumigaw. Nanggigigil ako sa galit. Kaya naman, naisumpa ko sa akin sarili. Gaganti ako. Papatayin ko ang salaring yun at hindi ako natatakot sa kanya. Kahit isa pa siyang halimaw.
Ilang minuto pa ay may nakita akong naglalakad ng mabilis papalapit sa akin at nang malapit na siya ay aking nakilala. Si Itay pala, nasa lamay din siya ng pinsan ko at naalarma siya nang malaman niyang bigla akong umalis at umuwi. Ano ba nangyari? Nagmamadali ka raw umuwi, kaya na ba sinundan na kita rito? Hindi ako makasagot. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay tatay. Hoy, ano ba? Magsalita ka. May masama ba nangyari? Teka muna, nasaan ba si Gemma? Mga impit na hikbi ang aking naisagot hanggang tuluyan na akong mapaiyak. Dali-dalim pumasok sa bahay si tatay at pinuntahan ang silid ng aking kapatid. Isang malakas na sigaw at palahaw ang aking narinig mula kay tatay. Isa lang ang ibig sabihin ng kagimbal-gimbal na pangyayaring yun. Si Gemma ang sunod na paglalamayan. Dahil si Gemma, siya ang ika-4 na biktima ng serial rapist na isang aswang. Mabilis na kumalat ang balibalita, kaya minsan pa ay nabalot talaga ng takot at pangamba ang buong barangay at mas lalong naalarma si kapitan at ang mga tauhan sa barangay. Hindi pa man nalilibing si Mariel ay may kasunod na kagad na biktima. Kumusta na, Temyong? Nasaan ang kapatid mo? Nasa puninarya pa po. Mamayang hapon pa po dadalhin sa bahay ang kanyang bangkay. Di bale, ngayon naman ang libing ni Mariel. Kaya sa inyo ko naman ipapadala ang tolda at mga upuan. Maraming salamat po, Kapitan. Siya nga po pala. Kumusta na po ang ginagawang investigasyon ng mga pulis? Pang-4 na pong biktima ang aking kapatid. Pero wala pa rin po ba silang sospek? Wala pa nga, Temyong eh. Alam mo naman ang mga pulis, hindi sila naniniwala sa ganong kwento. Abay sabi nila, katang-isip lang daw ang mga aswang at ang iba pang mga maligno. Pero iba ang paniniwala ng ating mga kanayon. Kumbinsido silang isang aswang nga ang serial killer. Bakit po ayaw nilang maniwala na aswang ang salarin? Very obvious naman ho eh. Dahil nawawala naman loob ng mga biktima pagkatapos silang halayin at patayin. Ayon sa investigador, ay ganun daw talaga ang modus ng rapist. Kinukuha ang mga laman loob ng biktima. Nang sa gayon, ay mailigaw ang mga nag-iimbestiga. Pero kayo po ba, Kapitan Ingo? Ano po bang pinaniniwalaan nyo? Ay, wag ko. Hindi ko na rin alam. Natatakot na rin ako pero ayokong maniwala na isang aswang ang suspect. Dahil kung aswang nga siya, paano siya mahuhuli? Kahit naman po ako, ayoko rin maniwala sa isang tila alamat na kwento pero malakas ang kutubong hindi ordinaryong taon sa larin, kundi isang halimaw. At kung sino man siya, ay hindi na ako natatakot sa kanya. Dahil sisingilin ko siya. Ipaghihiganti ko ang aking kapatid. Pero sino nga ba ang aswang na yun? At saan ko siya matatagpuan? Samantala, ng mga sandaling yun, ay kampanting-kampante ang tunay na salarin. Sigurado ka ba, Kuya Bruno? Wala pang nakakahalata sa iyo. Paano nila mahahalata? Lahat ng naging biktima ko ay pinuntahan ko sa kanilang burol at nakihalubilo ako sa mga naglalamay. At paano nila ako paghihinalaan? Gayong isa kong barangay kagawad dito. At kung sakaling matigok si Kapitan, edi ako nang papalit sa kanya. Gusto mo bang tudasin ko na siya para ikaw na ang pumalit sa kanya? Kaya mo ba siyang sikmurain? Makunat na siya at amoy lupa. Siguradong hindi na masarap ang kanyang laman loob. Kung sa bagay, tama ka.
Nakakawalang gana ang isang matandang makunat na katulad niya. Siya nga pala, kailan ka pupunta sa burol ni Gemma? Pupunta mamaya si Kapitan at ang buong staff ng barangay. Kaya obligado rin akong pumunta. Kahit naman dun sa mga nauna kong biktima. Pumupunta kami sa unang gabi ng burol. At ganun nga ang nangyari. Dumating sina Kapitan at ang kanyang mga kagawad, pati na rin ang ilang staff ng aming barangay. Kasama ni Kagawad Bruno, ang kanyang kapatid na si Lukring na isang aswang. Nakikiramay kami sa inyo, Temyong, Mang Kulas. Huwag kayo mag-alala. Malalagpasan din nyo ito. Kaya nga naman po, Mang Kulas. Pagsubok lang po ito na dapat niyong pagdaanan. Maraming salamat sa inyong pagpunta, Kagawad Bruno. Pati na rin sa iyo, Lukring. Kumain po muna kayo. Marami pong pagkain sa kusina. Sige, salamat. Busog pa naman kami. Kinabukasan ay may ipinagtapat sa akin si tatay at hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Anak, may suspect na ako sa mga nangyaring karumal-dumal na krimen dito sa ating barangay. Ha? Talaga po, itay? Sigurado po ba kayo? Oo, anak. Sigurado ko. At siya'y walang iba, kundi ang hayop na yun. Si Kagawad Bruno. Ho? Nakakatiyak po ba kayo? Paano niyo naman po nalaman na siya yun? Hindi ako maaaring magkamali. Aswang si Bruno. Pati na rin ang kapatid niyan si Lukring. Hindi maipaliwanag sa akin ni tatay kung paano niya yun nalaman dahil meron siyang inililihim sa akin. Lingid sa aking kaalaman ay may dugo na kalahating tikbalang si tatay kaya meron siyang kakayahang maramdaman ang sinumang malignong kanyang makakasalamuha at ganun din si Bruno at Lukring. Naramdaman din nila na si tatay ay isa ring maligno. Naamoy mo rin ba? Oo, amoy na amoy ko na isang tikbalang si Mang Kulas. Kung naamoy natin siya, malamang naamoy din niya tayo. Ganun na nga. Kaya bistado na tayo. Delikado ang lagay natin. Ano ngayon ang ating gagawin? Papatayin ba natin si Mang Kulas? Hindi yung ganun kadali. Dahil may angkinding lakas at kapangyarihan ng isang tikbalang. Pero dalawa naman tayo, kuya. Ano kaya kung pagtulungan natin siya? Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Makiramdam muna tayo. Siyempre, naalerto na si Mang Kulas. Kaya alam kong lagi rin siyang nakahanda. Siguradong paghihinalaan kanyang ikaw ang bumiktima sa kanyang anak. Kaya re-resbakan kanya, panigurado yun. Wala siyang ebidensya na konsa na rin. Kaya hindi siya basta-basta gagawa ng marahas na akbang. Makiramdam na lang muna tayo. Dahil yun ang pinakamainam na pwede nating gawin. Hindi na nagbalik pa sina Bruno at Lukring sa mga sumunod na gabi ng burol. Pero naroon sila sa huling gabi ng lamay. At dahil nakukuryos ako sa sinabi ni tatay, kaya palihim kong minamatyagan ang kanyang mga kilos. Nakita ko siyang lumapit sa ataol ng aking kapatid. Nakasarado ang ataol dahil hindi kaaya-aya ang kanyang itsura. Walang magawang paraan ang make-up artist ng puninarya para ayusin ang muka ng kaawa-awa kong kapatid na si Gemma. Maganda naman ang itsura niya sa picture frame na nakapatong sa ataol. Nakita ko ang nakakaasar na ngiti ni Bruno habang pinagmamasdan ang maamong muka ng aking kapatid sa larawan. At malakas ang aking kutob. Positibong indikasyon yun na si Bruno nga ang salarin. At dahil gusto kong makumpirma kung tama ang aking hinala, ay nilapitan ko siya at nagtanong ako sa kanya. Ano sa palagay mo, Kagawad Bruno? Naniniwala ka rin bang aswang ng rapist na serial killer? Ano ka ba naman, Temyong? 2025 na.
Pero naniniwala ka pa rin sa aswang? Pero yun ang pinaniniwalaan ng halos lahat ng taga rito sa ating barangay. Karapatan ng bawat isa ang maniwala sa gusto nilang paniwalaan. Pero hindi ako naniniwala sa isang aswang hanggat hindi pa ako nakakakita. Eka nga to see is to believe. Gusto mo bang makakita ng tunay na aswang? May alam akong paraan. Huh? Talaga? Paano? Humarap ka sa salamin at may pangit na aswang kang makikita. Kahit pabiro ang pagkakasabi kong yun, ay parang nabigla si Bruno sa kanyang narinig at tumingin siya sa akin na para bang binabasa ang aking isip. Kaya ganun din ako. Binasa ko rin ang kanyang mga mata at ang laman ng kanyang isip. Hindi ako sigurado sa aking naging konklusyon, pero nararamdaman ko tama ang sinasabi ni tatay. Aswang nga si Kagawad Bruno, pati na rin ang kanyang kapatid. Aba, teka lang. Hindi magandang biro yan, Temyong, ha? Hindi ka nakakatawa. Grabe ka naman, Kagawad. Napikon ka ba kagad? O baka naman, guilty ka? Teka. Ano ba talaga gusto mong palabasin? Pinagbibintangan mo ba ako, ha, Temyong? O, relax ka lang, Kagawad. Cool ka lang. Natatakot na tuloy ako. Kung makatingin ka kasi parang gusto mo akong lapain. Nagmumukha ka tuloy totoong aswang. Biglang tumalikod si Bruno dahil napikon siya sa akin. At sapat na yung indikasyon na tama nga ang sinabi ni tatay. Isa ngang aswang si Kagawad at siya ang salarin na gusto kong paghigantihan. Pero paano nga ba ako makakaganti? Paano ko yun gagawin? Pagkatapos ilibing ang aking kapatid, ay nag-usap kami ni tatay at nasabi ko na sa kanya ang ginawa kong pagmamatsyag kay Bruno, pati na rin ang aming naging diskusyon. Kung ganun, naniniwala ka na sa akin ngayon? Opo tay, tama po kayo. Si Kagawad Bruno nga po ang humalay at pumatay kina Mariel at Gemma. At kailangan natin ba'y pagiganti ang iyong kapatid at ang mga pinatay ng hayop na aswang ngayon? Pero tay, paano po natin lalabanan ng isang aswang? Bawang at asin lang ang karaniwang pangontra sa kanila, anak. Ano naman po magagawa ng bawang at asin? Sa lalaking aswang, ay depensa lang natin yon para hindi sila basta makalapit sa atin. Pero sa babaeng aswang, kung siya isang manananggal, pwede natin lagyan ng asin at bawang ang kanyang kalahating katawan. Ang ibig po ba ninyong sabihin aabangan ko pong mahati ang kanyang katawan? At kapag iniwan na niya ang kalahati niyang katawan, ay ilalagay ko ron sa ibabaw ang asin at ang bawang? Ganun ba? Ganun na nga. Hindi na makakabalik pa ang manananggal sa kanyang kalahating katawan at mamamatay siya pagsikat ng araw. Nagkaroon ako ng ideya sa sinabing yun ni tatay. Ang kapatid ni Bruno na si Lukring ay malamang na isang manananggal. Siya ang uunahin kong patayin dahil siya ang mas mahina sa kanilang dalawa. Pero paano ko naman yun gagawin? Aabangan ko ba siya gabi-gabi? At saan ako mag-aabang nang hindi niya namamalayan? Hindi kalayuan ang bahay nila sa amin. Kaya naman, makakapagmanman ako malapit sa lugar nila. Nagsuot ako ng black pants at black jacket. May suot din akong cap at sunglass upang nang sa ganun ay walang makakakilala sa akin. Nilibot ko ang buong kapaligiran ng kanilang bahay. Wala namang ganong tao sa paligid, kaya madali kong naisasagawa ang pagmamanman. Maagang umaalis ng bahay si Bruno para mag-report sa barangay. 8:00 pa lamang ng umaga ay lumalabas na siya sa kanilang bahay. Pero wala siyang regular na oras ng pag-uwi.
Minsan alas 5 ay nasa bahay na siya. Minsan naman ay gabi na. Halos 1 linggo ko rin yung ginawa para alam ko ang kanyang daily routine. Samantalang ang kanyang kapatid na si Lukring ay lumalabas lang para merong bilhin. Nangangahulugan lamang yun na wala siyang ibang pinagkakaabalahan. Nasa bahay lang siya. Ginawa mo yun, anak? Aba, ang tiyaga mo naman. Para alam ko po ang ginagawa nila araw-araw, tay. Pero nakapasok ka na ba sa loob ng bahay nila? Kahit man lang sa kanilang bakuran. Paano ko naman po gagawin yun? Magagawa ko po ba lumapit sa kanila nang hindi nila namamalayan? Sa gabi mo gawin ang iyong pagmamatsyag. Mas mahirap po yan, tay. Dahil mas malakas ang kanilang pangamoy at pakiramdam sa gabi. Merong paraan. Makinig ka sa akin at ikikwento ko sa'yo. Sinabi ni tatay ang dapat kong gawin at ayokong mag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din ay nagtadtad ako ng maraming bawang. Tinadtad ko yun ng pinong-pino. Kumuha ako ng maliit na garapon at nilagyan ko ng langis at ibinabad ko ron ang tinadtad kong bawang. Kinagabihan ay ipinunas ko ang langis sa aking buong katawan. Yun ang ginawa kong lotion. Ayon kay tatay ay hindi na ako maaamoy ng aswang at sa halip ay iiwas pa nga siya kapag nalanghap niya ang amoy ng langis na ibinabad sa bawang. Nagsuot ako ng t-shirt na itim at short na itim at pumunta sa likod ng bahay ni Nakagawad Bruno. Alam ko na ang pasikot-sikot sa paligid dahil sa ginawa kong pagmamanman, kaya sigurado ko na nasa likod na ako ng bahay ni Nakagawad Bruno. At nagkataon namang maliwanag ang buwan dahil 1 linggo na lang bago ang pagbilog nito. Alas 11 pasado yun ng gabi. Ang sabi ni tatay, ang mga aswang daw ay nagtatransform pagsapit ng hating gabi. Lumapit pa ako ng konti hanggang sa makita ko ang pintuan sa likod ng bahay. Pumuesto ko sa tabi ng malalagong halaman kaya hindi nila ako makikita kung sakaling lumabas sila roon. Hanggang sa sumapit nga ang hating gabi. Ilang sandali pa ay may nakita kong lumabas sa pinto. Isang malaking asong itim. Kaya malamang ay si Bruno na yon. At lumabas din sa pinto ang lumilipad na kalahating katawan na may pakpak na katulad ng sa paniki. At dinig na dinig ko ang pagaspas ng kanyang pakpak mula sa aking kinatatayuan. At lumipad na siya ng mas mataas patungo sa aking kinaroroonan. Kaya naman kinabahan ako. Sumunod sa kanya ang aso na dumaan din mismo sa aking harapan. At halos himatayin ako sa sobrang takot. At ilang sandali pa ay wala na sila. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Pero may isang bagay akong natitiyak. Sa gabing yun ay meron na naman magiging biktima. Ang 2 aswang. Bumalik din ako sa bahay at ikinuwento ko kay tatay ang aking nasaksiyan. Tay, kumpirmado, aswang nga po si Kagawad Bruno at manananggal naman po ang kanyang kapatid na si Lukring. Siguradong may magiging biktima na naman sila. Kaya abangan natin ang balita mamayang umaga. Sa palagay po ba ninyo ay sa isang lugar lang sila pupunta? O naghihiwalay pa sila? Yung mga namatay na babaeng biktima ni Bruno, wala siyang ibang kasama ron. At kung may kasabay man naging biktima, ay nangyari yun sa magkaibang lugar. Nangangahulugan lang na hindi iisang lugar ang kanilang pinupuntahan. Pero tay, taga rito po lahat sa barangay natin ang naging biktima nila Bruno. Sa totoo lang, ang mga aswang ay hindi naman talaga umaatake sa mismong lugar nila. At sa halip ay dumadayo pa sila sa iba't ibang lugar. Pero sa kaso ni Bruno, ay hindi talaga ang pagkagutom niya sa lamang loob ang dahilan kung bakit siya nang bibiktima. Kundi
ang pagiging hayok niya sa mga babaeng kanyang natitipuhan. Kung ganun, ang manghalay ang pangunahing motibo po ni Bruno. Demonyo siya. Napakamanyakis pala ng tarantadong yun. Sa totoo lang po, Tay, sa tuwing nai-imagine ko ang kulanos-lunos na itsura ni Gemma, ay nanggagalaiti talaga ako sa galit sa Brunong yun. Kailangan magwakas na ang kanyang kawalang yan. Gaya ng inaasahan, ay isang kagimbal-gimbal na balita ang kumalat sa aming barangay. At sa pagkakataong ito, ay dalawa ang naging biktima. Isang buntis na babae at ang dalaga niyang kapatid. Pero hindi sila taga roon sa amin, kundi sa karatig naming barangay. Kaya malamang ay sina Bruno at Lukring ang mga salarin. Normal lang na maging biktima ang isang buntis dahil yun talaga ang paboritong biktimahin ng mga aswang. At si Lukring ang bumiktima sa kanya. At ang kapatid naman niyang dalaga ay katulad rin ng mga naunang biktima ng serial killer at rapist na aswang na si Bruno. Grabe, ang sarap talaga ng sanggol. Hindi ko alam kung kailan ako huling nakatikim nun. Oo nga eh. Sinolo mo ba naman eh? Hindi ka nagtira na kahit konti para sa akin. Eh paano? Busy ka kasi sa pangahalay, kaya hindi na kita inistorbo. At pagkatapos, ay kinain mo rin ang laman loob ng naging biktima mo. Kung tutusin na naiinggit pa ako sa'yo. Ano? At bakit ka naman maiinggit? Siyempre, dobleng sarap ang naranasan mo. Hindi lang yung sarap sa pagkain ng laman loob ng iyong biktima, kundi yung sarap na nararamdaman mo sa ginagawa mong pangahalay. Kung sa bagay, meron kang dahilan para mainggit sa akin. Kaya tatanungin kita, gusto mo bang meron ding humalay sa'yo? Ay nako, sana nga. Wish ko lang. Kung magagawa ko nga rin sana ang ginagawa mo. Paano mo naman magagawa yun? Kung naiiwan sa bahay ang kalahati ng iyong katawan. Kaya nga malabo na mangyari yon. Ay siya nga pala, paano na pala sila Mangkulas at Temyong? Malamang, alam na rin nila na ikaw ang serial killer. Paano kung ilaglag nila tayo? At sa palagay mo maniniwala sa kanila mga pulis? Pinagtatawanan nga nila ang mga nagsasabing aswang daw ang serial killer. Hindi ang mga pulis ang pinangangambahan ko, kundi ang ating mga kabarangay. Paano kung magkwento sa kanila ang mag-amang yon? Baka pagkaisahan tayo ng buong barangay. Kilala ako sa buong barangay at maganda naging pakikisama ko sa kanila. Kaya hindi nila paniniwalaan sina Temyong at Mangkulas. May punto si Bruno sa sinabi niyang yun. Dahil wala talagang maniniwala sa amin ni tatay kung sasabihin namin ang aming nalalaman. At maging si Kapitan ay hindi maniniwala sa amin dahil close silang dalawa ni Bruno. Ganun pa man ay sinubukan ko pa rin kausapin si Kapitan dahil siya man ay naniniwalang aswang nga ang serial killer, pero wala siyang kaalam-alam na kasama niya sa araw-araw sa barangay hall ang tunay na salarin. Grabe na talaga ang mga nangyayari, Kapitan. Panglima na ang sumunod na biktima. Oo nga eh. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil sa pagkakataong ito, ay hindi na taga rito sa atin ang huling biktima. Pero, wala pa ba talaga kayong ideya kung sino po ang salarin, Kapitan? Kung ang mga pulis nga ay walang alam, ako pa kaya? Pero sa palagay niyo po, ay taga rito kaya sa barangay natin ang serial killer? Matagal na ako rito sa barangay natin. At halos lahat ng taga rito ay kilala ko. At kung may paghihinalaan man ako, ay yung mga drug addict na kakilala ko. Pero lahat sila ay nakausap na ng mga investigador. At wala ni isa sa kanilang naging suspect. Kaya imposibleng taga rito ang serial killer na rapist. E paano po, Kapitan? Kung hindi ordinaryong taong tunay na salarin, kundi isang aswang na pinaniniwalaan ng mga karamihan sa ating barangay. Naisip ko na rin yan. Pero hindi ko alam kung dapat ko nga ba yung paniwalaan.
hindi talaga uubra na magsumbong ako kay Kapitan. At isa pa, kahit naman mapaniwala ko siya, ano namang gagawin niya? Kaya ba niyang kumbinsin ng kanyang nasasakupan? Kung sa bagay, marami namang naniniwalang aswang nga ang salarin at serial killer. Pero maniniwala rin ba silang yun ay walang iba, kundi ang numero 1 kagawad ng aming barangay? Kaya naman malabo yun. Kaya wala kaming ibang maaasahan ni tatay, kundi ang aming mga sarili. Hindi talaga natin makukuha ang suporta ni Kapitan dahil kapanalig siya ni Kagawad Bruno, pati na rin ang iba pang nagtatrabaho sa barangay. Ano pong gagawin natin, tay? Maging sina Kagawad Bruno ay naghihinala na sa atin. Kaya paano kung bigla nila tayong salakayin? Hindi nila yung basta-basta magagawa. Magdadalawang isip sila. Pero tayo ang hindi dapat magdalawang isip. Kaya bumalik ka sa bahay nila sa kabilugan ng buwan. Siguradong magpapalit sila ng anyo sa gabing yon. Lalagyan ko po ba ng bawang at asin ang kalahating katawan ni Lokring? Mas maganda kung dadamihan mo ang tinadtad na bawang na ibinababad sa langis. At ilalagay mo rin sa langis ang isang dakot ng asin. Kailangan mo ng mas malaking garapon, anak. At yung mismong langis ang ibubuhos mo sa kalahating katawan ni Lokring. Nang oras din na yon, ay nagdaddad ako ng maraming bawang. Tinadtad ko yon ng pinong-pino at ibinabad ko sa langis na nakalagay sa mas malaking garapon. Nilagyan ko rin yun ng isang dakot na asin at 3 araw na nakababad ang bawang at asin sa langis. Kaya mas concentrated ang bisa nun. Kinagabihan ay bilog na bilog ang buwan. Kaya ginawa ko ang dati kong ginawa. Nagpunas uli ako ng langis sa aking buong katawan at yung dating damit uli ang aking isinuot. At nagpunta ako sa bahay ni Kagawad Bruno. 11:30 ay naroon na ako sa dating pwesto sa tabi ng mga malagong halaman. At minsan pa, katulad ng aking inaasahan, ay lumabas uli sa pintuan sa likod ng bahay ang isang malaking asong itim at ang kalahating katawan ni Lokring na lumilipad sa ere. At nang mawala na sila, ay nagpalipas muna ako ng ilang minuto bago ako pumasok sa pinto na kung saan ay lumabas ang magkapatid na aswang. At nang magawi ako sa kusina, ay nakita ko ang kalahating katawan ni Lokring nakatayo sa tapat ng lababo at bigla akong kinabahan. Nilapitan ko yon habang hawak ko sa aking mga kamay ang garapon na may langis. Na-curious ako, kaya pansamantala kong ipinatong sa mesa ang hawak kong garapon at lumapit ako sa kalahating katawan ng manananggal. Nagtataka ako dahil walang anumang bahid ng dugo ang ibabaw ng putol na katawan. Para lang isang puno na nilagari at naputol. At dahil sa aking curiosity, ay inililis ko ang palda ng kalahating katawan at tumambad sa aking mga mata ang mapuputing hita ni Lokring. Makinis ang kutis at malapad ang balakang. Kung sa bagay, kahit naman hindi kagandahan si Lokring, ay maputi siya at maganda ang hubog ng katawan. Hindi ako nakontento, kaya hinubad ko ang suot na palda. Kaya naman, lalo kong nakita ang kaputian at kaseksiyan ng kalahating katawan ng manananggal. Hindi ko akalaing yung kalahating katawan lang ang naging aswang dahil tao pa rin ang kalahating katawan. Napako ang aking tingin sa mapuputing hita ni Lokring at tanging bikining itim ang saplot sa pang-ibaba niyang katawan. Grabe! Hanip talaga! Ang puti ng kanyang hita at legs. Flawless! At bakit ganitong nararamdaman ko? Pambihira. Nanginginig ang katawan ko at kung ano-ano naglalaro sa isip ko. Luminga ako sa paligid at nakakita ko ng maliit na tuwalya. Kinuha ko yun at pinunas ko ang nakapahid na langis sa aking kamay at braso. Pati mukha ko ay meron ding langis, kaya pinunasan ko din yun.
May sabon sa lababo, kaya naghilamos ako at naghugas ng kamay at braso. At pagkatapos ay muli kong tinitigan ang mapuputing hita ni Lukring at saglit ko yung hinimas. Anak ng tokwa, oo. Hindi lang flawless ang kanyang kutis, kundi malambot pa at makinis. Hindi ko na kaya to, kaya pasensya ka na, Lukring. Sa'yo na lang ako gaganti sa ginawa ng kuya mo sa kapatid ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili, kaya tuluyan na akong nagpatianod sa tawag ng tukso. Ibinaba ko ang bikining itim niya at napabuntong hininga na lang ako nang tumambad sa akin ang kanyang hiyas. At habang tumutulo ang malamig na pawis sa aking katawan, ay tumulo rin ang aking laway. At sa pagkakataong yun, ay masasabi kong ako ay tulad na rin ng isang aswang at isang manananggal ang aking biktima. Samantala, ng mga sandaling yon ay nasa ibabaw ng bubong ang magkapatid na aswang. Isa na namang buntis ang kanilang bibiktimahin. Naaamoy ko na ang sanggol. Grabe, ang bango. Takam na ako. Oo nga, ang bango. Nakakatakam na talaga. Uy, Lukring, ano ba nangyayari sa'yo? Ang sarap, Kuya Bruno. Ang sarap. Ang sarap talaga. Grabe ka naman sa imagination mo. Nararamdaman mo bang para ka nang kumakain ng sanggol ngayon? Hindi ganun, Kuya Bruno. Ang pakiramdam ko, ako ang kinakain. Bakit ganun? Bakit ang sarap? Teka nga, hindi kita maintindihan eh. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Ewan ko, Kuya. Hindi ko alam. Parang mababaliw ako sa sarap. Hindi ko talaga lubos maisip na magagawa ko yun. Kung sa bagay, 3 taon na akong tigang dahil taon na rin ang nakalipas pagkatapos kong makipag-break sa aking girlfriend. Kaya hayon, sisid marino ang ginawa ko sa kalahating katawan ni Lukring at nagkataong may bigote pa ako. At doon ko napagtanto na nararamdaman pala niya ang ginagawa ko. Kaya naman biglang gumalaw at pumulupot sa aking likod ang isa niyang paa at binti. Samantalang ang isa pa niyang paa ay itinulak pakabig ang aking ulo at lalo niyang isinubsob sa kanyang hiyas. At dahil sa kanyang reaksyon ay natakot ako at gusto kong kumalas, pero lalong humigpit ang pulupot ng kanyang mga paa sa aking katawan na halos magpambuno na kami. Pero pinilit ko talagang makawala hanggang sa ako ay makahugalpos at dali-dali akong umalis. Nakarating ako sa bahay, nadala pa rin ang garapon ng langis. Hindi ko na isa katuparan ang aking plano. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya ni tatay. Anak ka ng wedding Temyong oh. Naroon ka na eh. Bakit hindi mo ibinuhos yung dala mong langis sa kalahating katawan ni Lukring? Pasensya na, tay. Nagambala kasi ang utak ko eh. Anong ibig mo ba sabihin? Tay, kasi na-curious kasi ako. Kaya tinignan ko kung anong itsura ng kalahating katawan ni Lukring. Tinanggal ko at inubad ang kanyang palda. Walang hiya ka. Binusuhan mo pa ang manananggal na yun. Hindi ka man lang ba nandire? At bakit naman po ako mandidiri, tay? Ang puti nga po ng legs niya eh, flawless talaga. Pambiba Max po ang dating. Tapos ang kinis pa po. Tapos ang lambot ng kanyang kutis. Naku po, nalinti ka na sa Santissima Kulasang Pinong-Pino. Ano bang katarantaduan ang pumasok sa kukote mo, ha? Ay naku, tay. Sinabi niyo pa. Kaya hindi ko nga po napigilan ang sarili ko eh. Bakit? Ano bang ginawa mo? Ipinagtapat ko kay tatay ang aking ginawa at halos matulala siya habang ikinikwento ko ang mga pangyayari. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Grabe ka, Temyong.
ibang klase ka rin. Hindi ko lubos maisip na magagawa mo yun. Bakit tay? Nai-imagine niyo po ba ang naging eksena namin ni Lukring? Sinabi mo pa, para tuloy ako nanonood ng Viva Max. Pansin ko nga po tay. Ayan oh, biglang may bumukol po sa harapan ninyo. Anak ka ng teteng, napansin mo pa yon? Bitin pa nga ako sa storya mo eh. Tama po kayo, bitin talaga. Dahil hindi ko po na isa katuparan ang gusto kong gawin. Ewan ko lang kung magkakaroon pa ako ng isa pang pagkakataon, tay. Damuho ka talagang bata ka, oo. Huwag mong sabihin, naghahangad ka pang masundan ang pangyayaring yon. Siyempre naman po, bitin ang part 1 eh, kaya dapat may part 2. Gaya nga po na nasabi nyo, tay, para lang po kayo nanonood ng Viva Max, pero bitin ang istorya. Sana nga pang Viva Max. Pero paano kung pang shake, rattle and roll ang sumunod na eksena? Siyempre, malalaman ni na Bruno at Lukring ang ginawa mong kapangasan, kaya malamang na pag-iinitan kanila. Wala naman po silang ebidensya na ako nga yun. Oo nga, pero ikaw pa rin ang pangunahing sospek. Kaya mag-iingat ka, Temyong. Bakit tay, pwede rin po kayo maging sospek kaya mag-iingat din po kayo. Samantala, sa pagbabalik ng magkapatid na aswang sa kanilang bahay, ay gano'n na lang ang galit at panggigigil ni Bruno. Napakawalang hiya niya! Papatayin ko siya! Relax ka lang, kuya. Kumalma ka lang. Paano ako magiging kalmado? Pinagtangkaan kang halayin ng Judas na yun. Hindi naman big deal sa akin yun, kuya. Sa katunayan nga, nag-enjoy pa ako sa ginawa niya. Umayos ka, Lukring ha? Ngayon ko lang nalamang malandi ka pala. Pwede ba, kuya? Humarap ka muna sa salamin bago mo ako pagsabihan ng ganyan. Mas masahol pa nga ang ginagawa mo 5 na ang babaeng hinalay mo. At hindi naman pa pwedeng ikaw lang ang may karapatang lumigaya at masarapan. Siyempre ako rin. Pero nalagay sa peligro ang buhay mo, Lukring. Paano? Kung lagyan niya ng bawang at asin ang kalahati ng katawan mo. Nakita naman natin yung patak ng langis sa saig, di ba? Amoy bawang na may asin. Pati yung tuwalya ko, may langis ding amoy ng bawang. Sa tingin ko, ayun talaga ang binabalak niya. Natuksulan siya sa kalahati mong katawan. Kaya hindi niya itinuloy ang masama niyang plano. Kaya nga, buhay pa ako. Kaya wag kang high blood masyado, kuya. Forget about it, my dear brother. Cool ka lang. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang manyakas na yun. At walang ibang pwedeng gumawa nun, kundi si Mang Kulas. O kaya naman, ay si Temyong. Malamang si Temyong yon. Dahil naramdaman ko, meron siyang bigote. Napaliyad pa nga ako sa sobrang kiliti. Talaga lang Humanda siya sa akin. Dahil papatayin ko siya. Yan ang wag na wag mong gagawin. Dahil ako ang makakalaban mo. O hindi. Nalintikan na. Mukhang na-inlove pa yata sa akin si Lukring. Pero okay lang. Dahil pabor yun sa akin. Hindi ako basta-basta makakanti ni Bruno. Dahil meron na akong kakampi. At dahil doon ay madali kong maisa sa katuparan ang aking pagiganti. Pero kailangan ko ng mas maingat at mabisang plano. Kaya pag-iisipan kong mabuti ang susunod kong hakbang. At dahil pare-pareho naming alam ang mga nangyari, kaya magpapakiramdaman muna kami. Isang araw, habang ako ay naglalakad sa kalsada, ay sinundan ako ni Lukring. Napansin ko yon, pero nagkunwari akong hindi ko alam na nakabuntot siya sa akin. At nang medyo malayo na ang nalalakad ko, ay huminto ako at nilapitan ko siya. Sinusundan mo ba ako? Hindi baka nagkataon lang na pareho tayo ng pupuntahan. Bakit, Temyong? Saan ka ba pupunta? Diyan lang sa malapit na karinderya. Aba, doon din ako pupunta Kung gusto mo di sabay na tayong kumain. Bakit, ililibre mo ba ako? Sure. Walang problema. Sigurado ka? Malakas akong kumain. Okay lang. Basta kainin mo rin ako. Ha? Anong sabi mo? Ang sabi ko bilisan natin. Dahil gutom na ako.
At sabay nga kaming nagtanghalian ni Lukring. At habang kumakain ay pinakikiramdaman namin ang isa't isa. Walang imikan habang kami ay sumusubo at ngumunguya. At makailang beses ding nagtama ang aming paningin. Pero hindi naman magawang titigan ang isa't isa dahil parang napapaso kami at naiilang na rin. Napansin ko siya na pangiti-ngiti kaya't ako ang bumasag ng katahimikan. Lukring, bakit parang pangiti-ngiti ka riyan? May nakakatawa ba? Wala. Bakit may problema ba? Bawal na ba ang pagngiti ngayon? Hindi. Okay lang. Walang problema. Pero bakit ka nga ba napapangiti? Ano bang nagpapangiti sa'yo? Wala yon. May naalala lang akong masayang pangyayari. Talaga? Gaano naman kasaya? Ay nako, kung alam mo lang. Super saya talaga. Nung isang gabi lang nangyari. At sana nga, maulit muli eh. At sa susunod, wag nang patago. Madali naman akong kausap eh. Alam ko ang mensaheng binitiwan ni Lukring sa akin. Lalo na't sinamahan pa niya yon ng pilyang ngiti habang nakatitig ng malagkit sa akin. Very obvious namang nagpe-flirt siya sa akin. Pero patay mali siya lang ako na para bang wala akong alam. Kahit pa alam kong bistado niya na ako. At isa pa, ayokong magkaroon ng special na koneksyon sa kanya. At higit sa lahat, ay ayokong mahulog ang loob ko sa kanya dahil magiging malaking hadlang yon para maisakatuparan ko ang aking paghihiganti. Teka muna. Bakit sa akin mo yan sinasabi? Kasali ba ako ron? Alam mo, Temyong, pwede kang maging artista. Ang galing mo kasing umarte. Ang kaso, maigpit ako. Kaya bagsak ang acting mo. Galingan mo pa. Para naman makumbinsi ako. Hindi ko alam kung didiretsahin ko na ba siya dahil yun ang nararamdaman kong gusto niyang mangyari, ang magkaprangkahan na kami. Pero kailangan maging maingat ako at dapat nakalkulado ang bawat na magiging hakbang ko. Gusto kong tapusin na ang aming usapan kaya tumingin ako sa aking relo. Naku, paano ba yan? May pupuntahan pa pala ako. Kailangan ko nang umalis. Teka, may natitira ka pang pagkain oh. Ubusin mo muna. Sayang naman. Busog na ako eh. Kailangan ko nang umalis. Ang daya mo naman. Iiwan mo na ako pagkatapos mo kumain. Eat and run ang tawag dyan. Pasensya ka na talaga, Lukring. O siya, maiwan na kita. Salamat sa libreng tanghalian. Tumayo na ako at humakbang ng ilang hakbang palayo. Pero may biglang pumasok sa isip ko. Kaya napahinto ako at binalikan ko siya. Teka, may nakalimutan pala akong sabihin. Kung gusto mong maulit muli, mas maganda pa rin yung patago para merong thrill. Kahit puro pasaring ang naging pag-uusap namin ni Lukring, ay nagkakaintindihan na kami sa mga mensaheng nais naming iparating sa isa't isa. Hindi namin magawang magkaprangkahan dahil pareho kaming naiilang dahil alam naming nakakahiya pa ring pag-usapan ang namagitan sa amin at kung ano nga ba ang susunod na kabanata ay hindi namin alam. Pero may isang bagay na pareho naming natitiyak. Nananabi kami at nasususpense kung ano nga ba ang sunod na mangyayari. Ganun pa man ay hindi ko dapat makalimutan ang pangunahin kong layunin, ang maipaghiganti ang aking kapatid. Mabilis na lumipas ang 2 linggo at may nadagdag na namang biktima si Bruno dahil isa na namang bangkay ng magandang babae ang natagpuang patay at hinalay. Isang batang-bata at 15 anyos na babae mula sa aming karatig na barangay. Pambihira. Wala talagang patawad si Bruno. Kahit sino na lang na kanyang makursunadahan. Wala siyang pinipili. At sukdulan na ang kanyang kademonyohan. Opo tay, tama kayo. Kaya kailangan po na matapos na po ang kanyang kasamaan.
Oo anak, lahat naman ng bagay ay mayroong katapusan. Kaya darating din ang kanyang katapat. Pero tay, kailan pa po yun? Hindi ko na mahihintay pa ang araw na yun. Kailangan makaisip na ako ng paraan kung paano ko siya papaslangin. Kalimutan mo na ang binibalak mo dahil sigurado mapapahama ka lang. Bakit tay? Wala na ba talaga kayong balak na bigyan ng hustisya ang sinapit ni Gemma? Napatawad niyo na po ba si Kagawad Bruno sa karumal-dumal niyang ginawang kawalang yan? Siyempre hindi. Dahil pwede naman tayong gumanti at maningil sa ibang paraan. Po, teka. Ano pong ibig niyo sabihin, tay? Tapusin mo na ang iyong naumpisan. Palayin mo rin at patayin si Lukring. Ganun naman talaga ang plano ko, tay. Hihintayin ko ang sunod na pagbilog ng buwan at sa gabi niyong ko isa sa katuparan ng aking pag-iigante hanggang sa dumating na ang araw na aking pinakahihintay. Samantala, dumako naman tayo sa bahay ni Lukring. Nanggaling ako sa bahay ng dati kong classmate nung high school pa kami at may kapitbahay silang buntis. Kaya natatakam na naman ako, kuya. Hindi na muna ako sasama sa'yo dahil may iba akong pupuntahan mamaya. May bago rin akong prospect. Hindi na lokal, kundi imported. Isang sexy at magandang Amerikana. Sa wakas, ay makakatikim din ako ng ibang lahi. Ibang klase ka talaga, Kuya Bruno. Habang tumatagal, ay nagle-level up na ang iyong kamanyakan. Hindi mo pa kasi nararanasan tumirik ang iyong mga mata sa sobrang kaligayahan. Maiintindihan mo rin ako kapag nakarating ka na sa ikapitong langit. Huwag kang mag-alala. Malapit na, Kuya Bruno. Dahil pupuntahan ko rin ang sinasabi mong ikapitong langit. Matagal ko nang pinaghandaan ang araw na yon. Mahigit 1 linggong nakababad sa isang garapong langis ang tinadtad na bawang. At syempre, may kasama ring asin. Hindi ko lang uulitin ang dati kong ginawa, kundi mas higit pa ron ang aking gagawin.